Muling inulit ng China ang puna nito kaugnay sa missile system ng Amerika na nasa bansa, ngunit tila mag-aalboroto muli ang China matapos maiulat na ang mga militar ng Pilipinas kasama ang mga sundalong kano ay magkakaroon ng pagsasanay sa paggamit ng Typhoon missile system. Alamin ang buong detalye mamaya. At isa sa pinaka-advanced na fighter jets ng US Air Force ang nawasak dahil sa pagbagsak umano nito. Ayon sa impormasyong inilathala noong January 28 ngayong taon ay humigit 20 sundalo mula sa Artillery Regiment ng Philippine Army ang nakatatdang magsimula ng espesyal na pagsasanay kasama ang mga militar ng Amerika para sa MRC o Mid-Range Capability Typhoon Missile System ngayong Pebrero. Ang pagsasanay ay tutuon umano sa mga advanced na kakayahan ng Typhoon Missile System, partikular ang cruise missile nito, ngunit hindi umano sila magsasagawa ng live fire. Ang inisyatiba na ito ay magmamarka na isang makabuluhang hakbang sa patuloy na pagsusumikap ng modernisasyon ng depensa ng Pilipinas at pinapalakas ang kooperasyong militar sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ang Typhoon missile system na ito ay idinisenyo upang matugunan ang isang kritikal na puwang sa Amerika at sa mga kaalyadong kakayahan sa pagtatanggol. Ang sistemang ito ay may kakayahang maglunsad ng mga long-range na missile na nagbibigay ng kakayahang umangkop upang wasakin ang isang malawak na hanay ng mga target. Ang Typhoon missile system ay lalong mahalaga dahil sa kanyang versatility at operational mobility dahil maaari itong ma-deploy ng mabilis at tamaan ang iba't ibang target sa mga malalayong distansya. Kaya naman ang Pilipinas ay nagkaroon ng interes sa pagkuha ng Typhoon missile system na ito dahil sa estratehikong lokasyon nito sa West Philippine Sea, isang lugar na nagiging sentro ng mas matinding tensyon ng militar, partikular sa China. Ang malawak na pag-angkin ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea ay isang direktang hinahamon ang soberanya ng Pilipinas, kaya ginagawang mahalaga ang pagkuha ng mga advanced na missile system tulad ng Typhoon para sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa. At sa ibang balita naman mga kabayan, isa sa pinaka-advanced na fighter jets ng Amerika ang bumagsak sa panahon ng pagsasanay sa Elson Air Force Base sa Alaska noong Martes. Ayon sa isang ulat mula sa Associated Press, ang piloto ay nakaranas umano ng in-flight malfunction na naging dahilan para bumagsak ang F-35 Lightning II fighter jets, pero ligtas naman umanong nakapag-eject ang piloto nito. Sinabi ni US Air Force Colonel Townsend na commander ng 354 Fighter Wing sa isang komprehensyang balita. A US F-35 assigned to the 354th Fighter Wing crashed near the airfield on Eielson Air Force Base with the single pilot safely ejecting. Sinabi rin ni Townsend na ang United States Air Force ay magsasagawa umano ng masusing pagsisiyasat upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Ang F-35 fighter jets ay ang pinakamalaking US defense program at ang pinakamalaking revenue generator ng Lockheed Martin na nag-ambag ng halos sa 30% ng bottom line nito. Sinabi naman ng Lockheed Martin na naantala ang paglulunsad nila ng mga bago o upgraded na mga F-35. Plano ng Pentagon na gumastos ng $1.7 trillion para sa programang F-35 fighter jets, kabilang ang pagbili ng 2,500 jets sa mga darating na taon. Samantala, tila ipinagpaliban muna ng Pilipinas ang pagkuha ng F-16 fighter jets matapos i-anunsyo nitong kukuha uli ng karagdagang 12 light fighter jets aircraft mula sa South Korea sa halagang 40 billion pesos para sa makabuluhang pinahusay at kakayahan nito sa himpapawid. Para sa Pilipinas ay masyado daw kasing mahal ang F-16 fighter jets ng Amerika, kaya't naghanap ang Philippine Air Force ng mas murang mga fighter jets tulad ng FA-50 na gawang South Korea at kasalukuyang mayroon ang ating Air Force. Ang FA-50 light fighter jets ay malawakang ginamit din noon sa mga tungkuling pang-combat noong digmaang Pilipino laban sa Islamic State noong 2017 na tinatawag na Marawi
precedes at binansagan bilang game changer ng mga opisyal ng Philippine Air Force. Ngunit ang FA-50 light fighter jets ay hindi ito uri para sa hard maneuvering tulad ng isang F-16. Ito ay hindi likas na aerodynamically at hindi rin umano ito matatag tulad ng isang F-16 at hindi rin ito nagtataglay ng agility o thrust to weight ratio ng isang F-16.